this reading, we will going to have love reading situation and message from your person. Let's see the energy first. Sa ngayon, ang love life mo is sabihin nating walang paramdam, non-action. Pero deep inside, nandun yung indulgence and obsession. So, ayan, you're dealing with something na nagtitrigger sa'yo right now or pwedeng yung person mo. Pero hindi yun nakikita, hindi pa yun sabihin natin, hindi mo yun nakikita. Or hindi yun pinapakita sa'yo. Alam nyo yun na yung pag-iisip sa taong to lang ang nakakapagbigay sa'yo ng saya at ligaya. Kasi, look, napaka-dim ng light dito, my loves. Okay, so I also hear na itong journey na to, you are involving to someone na sa ngayon wala pang paramdam. Maaaring they are committed, maaaring wala pang paramdam sa iyo. So, hindi pa kayo connected ng taong to. Maaaring hindi pa kayo reconnected ng taong to. Pero, siya yung nakakapagbigay sa'yo ng sabihin nating nourishment for your soul, for your heart. Sa journey mo, siya yung parang nagsisilbing liwanag mo. Yung pag-iisip na lang or yung paglalagay na lang ng hope sa taong to. Yun na lang yung parang nagiging pag-asa mo sa kanya. And also, isa sa mga hope na yun is yung maging legal na kayo. I also hear that. Yung maging legal kayo. Kasi, tingnan mo, same yung ano dito. Pero dito napaka-vibrant. Nourishment. Nandito yung sabihin natin yung pag ini-imagine mo siya, mas nagkakaroon ka ng buhay, nagkakaroon ka ng positibong pananaw sa love life. Ideal siya para sa'yo. And sa tingin mo, dun ka magiging healthy. Dun mo mararamdaman, malalasap ang sweetness. Okay? So dito, isa sa mga parang confirmation na gusto mo para maging secured ang inyong connection is the title. Na maging kayo talaga. Pero sa ngayon, wala. Pwedeng ito din yung nararamdaman ng person mo sa'yo, pero sa ngayon, wala. Wala pang action sa connection ninyong dalawa. Kumbaga, walang paramdam, walang kahit ano pa. Pero, may also hear na, alam niyo yung engine ng car, pag yung nagpapainit pa lang, pwedeng kaya siya walang action is meron siyang pinaghahandaan. Andun pa lang sa simula. Okay? Meron siyang pinaghahandaan, pwedeng bumubuelo pa siya, para makipag-communicate sa'yo. Pwedeng ganon, my loves. There's a possibility na ganon, kaya parang wala pa siyang action. Pero yun nga, siya yung nagbibigay sa'yo ng saya. Yung taong to, yung pag-i-imagine sa kanya, nagkakaroon ka ng positibong pananaw sa buhay. Okay, so let's see more clarifier for this one. There is ascending. So dito sabihin natin, pwedeng right now your person is currently under triggers, under problems. Parang may iba siyang kinakaharap na parang bumabelo pa lang siya na makipag-communicate sa'yo. And ayan, sa ngayon, spirits wants you to give time to your friends. Wag ka na muna ma-obsess sa taong to. Pero nandun yung sabihin nating preparation for reunion. Okay? Nagpe-prepare pa lang itong taong to para sa inyong reconnection. And sabihin natin na yung pagiging obsessed sa kanya is nagkukos sa'yo ng self-sabotaging. Kumbaga, mas mainam na mas mag-move on ka na muna sa taong to. Pero ito ang gusto iparating ng spirits,
ascending na mangyayari, kung parang walang paramdam yung taong to, magkakaroon ng, ibig sabihin, ascending level up. Kung dati, non-action, pwedeng umaksyon na siya sa darating na panahon, pero yung obsession sa taong to, yung parang paulit-ulit na paghahawak sa kanya, sa ngayon, my loves, kailangan is talikuran mo na muna. Mag-focus ka sa mga taong nakapaligid sa'yo. Living in the moment, have fun. Huwag kang magkumulong dito, my loves. Huwag mo ikulong yung sarili mo sa paghihintay ng label ninyong dalawa. Mag-move on ka. And i-enjoy mo muna ang time. Kasi sa ngayon wala pa talagang non-action. Nagpapainit pa lang to. Hindi mo kailangang intayin, my loves. Kasi kumbaga parang yung oras mo na dapat ay inilalaan mo sa iba, sa paghihintay at pag-iisip sa taong to mo inilalaan. Okay? May mga bagay ka na kailangang harapin bukod sa bukod sa taong to. So, a divine soul counterpart relationship is blessed with amazing moments and synchronicities. So, masasabi natin kaya may ancession itong connection itong dalawa from non-action to level up is sabihin natin nakatadhana talaga. And ito, sabihin natin ay sigurado na wish come true para sa'yo. Kasi ito, ang sabihin na, kahit na ito ay non-action sa ngayon, wala pa sa ngayon, meant, nagtagpo na kayo, my loves Pwedeng nagtagpo na balik. Okay, confirm nga natin, nagtagpo na ba talaga yung dalawang to? Kasi non-action siya, pwedeng hindi siya uma-action papunta sa'yo, or your soulmate mo, wala pang paramdam sa'yo. Pero na-obsess ka kasi. Kaya pwedeng kung ito ay natagpuan mo na, nakilala mo na siya, or pwede din yung obsession na to, obsession sa love life, kung magkaka-love life ka pa. Tagpuan ba siya? Tingnan nga natin, natagpuan na ba? Yes. Kumbaga, nagkatagpo na kayo, my loves, na manifest mo na yung taong to. Naging part na siya ng buhay mo before. And kagaya ng sinabi ko, this is the soul counterpart, is wala pa talagang action sa ngayon. Pero mag-a-ascend din siya habang lilipas ang panahon. And pwede, my loves, na sa next step na yon, next forward, is commitment na ang kanyang pwedeng i-offer sa'yo. So, sa ngayon, kung wala pa talagang action, commitment is important. Ibig sabihin, kung wala siyang action, hindi pa siya ready mag-commit. And sabihin natin na darating din kayo sa time na kung saan paplanuhin nyo yung future ninyo. Pero ito is malakas ang sign dito, my loves. Kung wala siyang paramdam sa ngayon, hindi pa siya ready mag-commit. Nag-i-start pa lang siya for something. So, malinaw dito, my loves, na hindi mo kailangan i-focus ang energy mo sa paghihintay, sa pag-o-obsess, sa pag-iisip sa taong to. Focus on your friends, sa mga taong nakapaligid sa'yo, my loves. And also, yung wish coming true, nabanggit ko kanina, di ba? Meron Meron, my loves. May fulfillment dito. Pero sa ngayon, wala talaga. Wala pang paramdam. And hindi ko pa dito nakikita yung kung magpaparamdam na siya. Makaka-receive ka ng sign, maaaring makakita ka ng mga bees, yellow flowers is really essential, or pwede din ngayong season. From lovely clover, happiness appears. Pwede nga din ngayong season or August, pwedeng ganyan, August, September, or next year. So, makikita mo na paparating na itong taong to kung palagi ka nakakita ng bees and yellow flower. Okay. So, merong revelation. Pwede din na ang ilan sa mga revelation na yun, kung ano ang dahilan bakit hindi siya nagpaparamdam sa'yo. Kung bakit hindi siya nag-take action sa'yo.
Okay, sa ngayon talaga, pwedeng may involved na someone, pwedeng may nagsasabotage or may humahad lang sa connection ninyong dalawa. Pero my loves, nandito yung sabihin nating meron kang ibang goals na kailangan mo nang isipin. Meron kang ibang goals, my love, na kailangan pang pag-focusan. Kasi dito, with the Page of Pentacles, kailangan mo maging grounded eh. Dahil dito sa obsession na to, masyado na nagiging laman yun ng isipan mo, yung connection mo sa taong to. So ngayon, maaaring may humahad lang sa relationship niyo. Pwedeng committed pa siya sa ibang relationship. Because of this, meron pang hidden. Meron pang unseen. At kaya gaya ng sinabi ko kanina, may mare-reveal doon. Meron pa siyang tinatago sa'yo, hindi mo pa siya fully nakilala talaga. Pwedeng may mga tinatago pa siya na hindi mo nalalaman. And my loves, dito, kailangan mo, para bang kumisan parang wala na, okay na ako, susukuan ko na. Kailangan mo pa rin, my loves, ng faith. Andun pa rin ang faith, pero at the same time, alam niya, kailangan mo pa rin mangarap na darating yung taong para sa'yo. Pero, at the same time, kailangan mo mag-focus sa goals mo. Magpatuloy ka, i-enjoy mo yung life mo, my loves. Let's see. The energy for this connection. Energy for this connection. Retreat, my loves. It's time to disconnect from the world. Once, my loves, na alam nyo yun, yung pinagtagpo ulit kayo, alam nyo yung parang, yung isa't isa na lang yung iikutan nyo. Kaya, my loves, ngayon, kailangan mo muna mag-focus sa mga taong mahal mo sa buhay habang wala pa siya. Habang hindi pa siya nagpapanalaman, pwede din siya, may mga inaayos pa siya na, kumbaga, kaya gaya nga ng sinabi ko, di ba? Once na nagkaroon na siya ng action, doon na siya ready mag-commit sa'yo. Okay? And once na nag-commit na siya, my loves, it's time to, kumbaga, sa isa't isa na lang iikot yung mundo ninyo. Pero sa ngayon, kailangan mo munang harapin yung mga tao sa paligid ninyo, yung mga goals mo, personal goals, habang wala pa yung taong to. Okay? And that's all for this reading. Thank you so much and see you in my next one.